Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Tower of God 1 hanggang 8 at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Nagsisimula ang kwento sa isang madilim na kuweba kung saan hinahabol ni Bam si Rachel at ipinipin niya ito sa sahig. Tinanong ni Bam si Rachel kung saan siya pupunta at sumagot si Rachel na patawarin siya. Ngunit kailangan niyang akyatin ang Thor at kalimutan na siya ni Bam. Isang pintuan ang nagbukas at nilamon si Rachel, pero sinundan siya ni Bam at napunta sa unang palapag. Pagkarating niya, sinalubong siya ni Hedon. Matapos makabawi sa unang pagkabigla, tinanong ni Bam si Hedon kung nakita niya si Rachel. Iniwasan ni Hedon ang tanong at sinabing ang sagot, tulad ng lahat ng iba pa, ay matatagpuan sa tuktok ng Thor. Inumpisahan ni Hedon ang ball test at kinuha ito ni Bam ng walang pag-aalinlangan. Samantala, si Yuri at Evan ay tumatakbo pababa ng hagdan sa gitnang lugar. Somehow, nalaman ni Yuri ang pagpasok ni Bam sa Thor at dumating sila sa oras upang masaksihan ang pag-uusap ni Bam kay Hedon. Nang makita nilang kinuha ni Bam ang pagsusulit, tumalon sila pababa na ikinabahala ni Evan at pinigilan siya. Binigyan ni Yuri si Bam ng pocket na nagresulta sa pag-intindi ni Bam kina Yuri at Evan. Sigurado si Yuri na may pandaraya si Hedon. Ngunit hindi niya ito mapatunayan, kaya tinanong niya kung bakit nag-umpisa siya ng pagsusulit na para sa 20 teak floor regulars. Sumagot si Hedon na kung sa tingin niya ay hindi patas, pwedeng ibigay ni Yuri kay Bam ang Black March. Sa pagkagulat ni Evan, pumayag si Yuri, at matapos matukoy ang determinasyon ni Bam, ibinigay niya ito sa kanya. Nang tanungin ni Evan kung bakit niya ito ipinahiram, sagot ni Yuri ay gusto lang niya si Bam. Bam naalala ang panahon kung kailan tinuturuan siya ni Rachel sa kuweba, partikular sa pakikipaglaban. Nagising siya sa isang damuhang parang at pinakikinggan si Leroro na ipinapahayag ang mga patakaran ng deathmatch. Medyo matagal bago niya naintindihan ang kailangan gawin ng sabihin ni Leroro na bawasan ang bilang ng mga regulars mula 400 hanggang 200. Nang maunawaan niya ang kinakailangan, agad siyang naharap sa karahasan at kalupitan sa Thor nang siya'y atakihin ng isang espada na pinatay naman ng isang archer. Na pinatay din ng isang sniper. Tumakbo siya palayo at nakasalubong ang isang miyembro ng Daan Tribe. Bunsod ng karahasan, malapit na niyang atakihin ito nang siya'y pinigilan ni Kun Agero Agnis. Samantala, nagkita si Nahatsu at anak at agad na nagsimulang maglaban. Dumaan si Ship Leso, ngunit binaliwala lamang siya. Samantala, itinapon ni Rock Ray Tracer ang sniper mula sa bangin at naghahanap ng malalakas na kalaban, ngunit napagtanto niyang lahat ay kwalipikado. Agad na nakuha ang kanyang atensyon ni anak, napagtanto niyang ang sandata nito ang nagbibigay ng malakas na presensya. Napagtanto niyang delikado siyang labanan ito at sa halip, napansin niya ang kaparehong presensya, Black March. Tumakbo si Kun at Baam sa likod ng isang malaking bato at natawa si Kun sa kakulangan ni Baam na magsinungaling. Bigla, napansin niya si Rock at nagbiro tungkol dito. Nang matukoy na gusto nitong labanan si Bam, tumakbo silang muli. Nanlumo si Kun nang mapagtanto niyang ang hawak ni Bam ay ang Black March. Nagdesisyon siyang manatili sa tabi ni Bam dahil naging interesante ito para sa kanya. Bigla, natapos ang unang round at nakatanggap sila ng bagong mga instruksyon mula kay Leroro na kailangan nilang magkaroon ng 2 kakampi. Ito ay nagdulot ng problema kina Kun at Bam. Gayunpaman, sinubukan ni Kun na makipagkasundo kay Rock ngunit nabigo. Walang awa, nagdesisyon si Kun na patayin si Rock ng mabilis, ngunit pinigilan siya ni Baam at nalaglag ang Black March. Nabigla si Rock at bilang tugon, inatake niya si Bam. Tumakbo sila papunta kay Rock at kumapit sa kanya nang mag-times up na kwalipikado sila para sa susunod na round. Sina Hatsu at anak ay naglalaban, ngunit nang makatanggap ng bagong instruksyon, agad silang nagkaayos na ikinagulat ni Leso. Sa kasamaang palad, umalis sila para humanap ng mas malakas na kakampi, iniiwan si Leso. Hindi alam kung paano nakumbinsi ni Leso ang iba na tanggapin siya. At dyan nagtatapos ang chapter 1 hanggang 8 ng Tower of God. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang share button upang makapanood din ang iyong mga kakilala. Maraming salamat!